Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, ayan, magbibigay naman ulit ako ng isang first impression review at ito sa bagong labas na Infinix, lalo-lalo na magiging available na to sa April 23 or 24, ang Infinix Note 50 Pro 4G. Maganda kaya ito? Tara mga J-Vlog, check natin. So yan, another first impression review na naman tayo, and this time sa usapan ngayon na Note 50 series. So the Infinix Note 50 Pro 4G or the Infinix Note 50 Pro lang naman to nakalagay. Pero 4G kasi itong device na to, baka may malito rin. Nakakala nila dahil Pro to is 5G siya kasi since may nilabas na Infinix Note 50. Yun lang, Infinix Note 50 pero 4G yan. Yun din, nakakalungkot din mga ka-J-Vlog, bakit nila to ginawang Pro tapos 4G lang. So sana 5G kasi ang 5G nila is the Infinix Note 50 Pro Plus 5G. So siguro plus version is 5G, and grabe, very minimal lang yung difference niya dito sa Note 50 lang or the non-Pro. At tatalakayin natin yan soon. Pero focus muna tayo dito sa Infinix Note 50 Pro 5G. So siguro ang wild guess ko sa presyo nito, kasi ang presyo niya sa online is parang iba, minahalan nila to para hindi pa orderin. Pero usually ang ko dito, wild guess ko sa presyo ng Infinix Note 50 Pro is sa 10 to 12,000 pesos. Mid-range smartphone to. And again, SRP yan. Pero kilala nyo si Infinix, nagbibigay sila ng mataas na SRP, pero pag bibili nyo sa kanilang official store, mura po. So wild guess ko rin dito, pag binili nyo to sa online, below 10,000 pesos, siguro 8 to 10,000 pesos itong Infinix Note 50 Pro 5G. Again, ilalagay ko yung link nito dito sa atin sa gilid or sa description box. I-click nyo na lang yan, i-add to cart nyo na agad-agad dahil ang ganda ng mga ng freebie niya. Mayroon tayong free na View subscription for 1 year. Wow, 1 year subscription sa View. Tapos MagSafe chargers. Yun yung mga freebie natin pag bumili tayo ng Infinix Note 50 series. So tatlo yan, Infinix Note 50 4G, Infinix Note 50 Pro 4G, and the Infinix Note 50 Pro Plus 5G. So 3 smartphones ang ilalabas ngayon ni Infinix, at finally, nagkaroon na rin siya ng successor dun sa napaka-popular din na Infinix Note 40 series, di ba? Dito sa ating video, share ko lang yung thoughts and opinions ko dito sa smartphone na to. Unang-una, dito muna tayo sa specs niya. Usapang display, meron siyang 6.78 inches, hindi siya nagkakalayo dun sa non-Pro. AMOLED display, Full HD Plus 1080p resolution with 144Hz refresh rate. Tulad sinabi ko to sa 4G, ang magandang addition talaga dito is yung 144Hz refresh rate na makikita natin dito sa Infinix Note 50 Pro 5G. Sa OS, naka Android 15 na siya with XOS 15. Chipset is the MediaTek Helio G100 Ultimate na merong octa-core CPU na merong clock speed up to 2.2 GHz, and sa GPU naka Mali G57 siya. So yun, medyo when it comes to chipset, I think yan na talaga yung pinakasagad na mo-offer ng Infinix or ng MediaTek. G100 Ultimate, dati may G100, may Ultimate, ganun din sa G99, may Ultra, may Ultimate. I guess yung mga ibang consumers, gas na yung tenga nila sa ganyan chipset. Pero wala na tayong choice, yan na rin siguro yung pinaka-max na ma-offer ng MediaTek sa ngayon when it comes sa 4G chipset. Pero again, hindi po basura tong chipset na to. Okay naman tong chipset na to. Very snappy siya. Na-try ko na rin naman ng several times sa MediaTek Helio G100. At nakakapag-handle naman yan ng mga games sa high settings. Sa camera, meron siyang 50 megapixel main camera. Tapos, yung pangalawang camera niya is 8 megapixel ultra-wide. Sa front-facing camera naman is 32 megapixel. So, yung main difference niya doon sa non-Pro is macro lens yung dual camera niya or yung pangalawang camera. Dito is ultra-wide camera system. So, yun. Iba, syempre, mas ipi-prefer din yung ultra-wide camera system. Mas okay siya for me. Ako rin, kung ako tatanungin, mas prefer ko rin ng ultra-wide camera system. Sa speakers, meron siyang dual steer speakers tuned by JBL, dalawa kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay in-display. Pagdating sa battery, meron siyang whopping 5,200 mAh na removable battery na support ang 90-watt fast charging. At meron siyang IP64 water and dust resistant.
So yun mga J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Infinix Note 50 Pro 4G. Next naman, gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa device na to bago nyo siya mabili ngayong April 23 or 24. Unang-una sa display. Display na ito napaganda, very premium. Biruin mo, naglalabas ang Infinix ngayon ng beyond 120Hz screen refresh rate na smartphone. So 144Hz. Kumbaga to smartphone na to ay future-proof na rin. Kumbaga when it comes sa pag-navigate nyo dito, scrolling of apps, scrolling sa social media, very smooth na yan dahil sa mataas sa refresh rate. Pero again, the 144Hz, maganda rin tulong yan or big help yan sa mga games. Kaya hintay-hintay lang kayo, baka mayroon ng masupport ng mataas or beyond 120 FPS. So siguro sa ngayon is karamihan is 120 FPS pa naman din ang sinusupport. Pero maganda doon yung smartphone mo, naka-ready na for beyond 120 FPS na refresh rate, di ba? Kasi naka 144Hz refresh rate itong Infinix Note 50 Pro 4G. Hindi lang yon, naka-AMOLED siya, malaki ang display, at syempre mga ka-J-Vlog is okay din naman ang resolution niya, Full HD Plus 1080p resolution. Next, saan yung chipset? So sa chipset, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, yung ibang consumers natin, parang gas-gas na yung pandinig nila when it comes sa MediaTek Helio G100, G100 Ultimate. Pero again, yung chipset na yan, hindi po yan mabagad. Okay naman yung chipset na yan. Very snappy po yung chipset na yan. Na-try ko na yan several times sa mga heavy games like Genshin. Yun, pag nabili natin tong smartphone na to, abangan nyo na lang ititest natin siya sa WUWA and sa solo leveling. Dahil alam ko yan din yung gusto nyong tinatest. Pero when it comes sa gaming, I think yan din naman ang focus ni Infinix dito. Dahil yung ano niya, yung parang marketing niya is yung parang PUBG ba yun? I don't know eh. Parang may game siyang ano, di ba, nakakonect dito. Kataksyon. So when it comes sa 4G gaming, okay rin naman i-recommend ang Infinix Note 50 Pro 4G. Again, depende po sa price kung magkano nyo ito makukuha. Kung sulit ba ang MediaTek Helio G100 Ultimate. Sa ngayon, wala pa kasi tayong presyo. Pag below 10,000 pesos, okay rin naman yung chipset na yan. Kasi usually rin naman, karamihan din ng brands, ino-offer pa rin is 4G sa ganitong category ngayon 2025. Next sa camera, yun ang magandang balita. Dual rear camera system, finally. Hindi na depth sensor, hindi na AI lens. Useful na lente ang nilagay nila, ultra-wide camera system. So, 8 megapixel ultra-wide camera. Again, okay lang sa akin na dual rear camera system. Ang iPhone nga, naka-dual, di ba? So, depende na lang talaga sa lenteng ilalagay mo. Ang perfect fit talaga pag dual rear camera system is ultra-wide camera. So, okay na okay sa akin yung nilagay nila na ultra-wide camera system dito sa Infinix Note 50 Pro 5G. Infinix Note 50 Pro 4G. Susunod yung speakers. Yung speakers, pang malakasan din, tuned by JBL. So, dual speakers na nga. Tapos, si JBL, alam nyo naman yan, isang kilalang brand yan pagdating sa high quality speakers. Kaya, matic yung speaker nito pang malakasan mga J-Vlog. At next naman, next is yung kanyang battery and charging rate. So, beyond 5K. So, makunat na nga yung battery niya. Mabilis pa mag-charge dito. Salamat yan sa 90-watt fast charging ng Infinix Note 50 Pro 4G. So, again, pag malobat lang to, pagpahingay nyo lang siguro ng less than 1 hour lang, full charge na itong device na to. At ang pinaka-last sa kanyang design and yung build quality. So, maganda nga na meron tong Ingress Protection 64. So, meron siyang protection sa tubig. Again, hindi po siya pwede malublob. Talsik-talsik lang to ng tubig. Ang pwede po malublob na sa tubig na smartphone is IP67 Beyond. At yun, maganda rin yung design niya kasi meron siyang RGB lighting sa mga mga naghahanap ng napakagandang smartphone. Kaya sa mga mahilig sa games dyan, RGB lighting, alam nyo naman na favorite niya yan. Meron yan dito sa Infinix Note 50 Pro 4G. So yan mga J-Vlog yung first impressions ko so far dito sa smartphone na to. Again, kung interested kayo, nandito naman yung link niya sa description box. Kaya tukart nyo na agad yan dahil napakaganda ng freebie na makukuha nyo pag pinurchase nyo to sa kanyang launch date yung April 23 or 24. Yung product link din nasa description box. Dalawa po yung link natin. Kaya i-check nyo na lang mga J-Vlog yung mga links. At tukart nyo na yan, abangan nyo na lang yung full review at yung game test ko dito sa pangmalakasan na smartphone ngayon ni Infinix.